Bantay sarado ng mga pulis ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte bago ang pagdinig ng Senado bukas kaugnay sa mga reklamo sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang mga residente nangangambang may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Masabi ko lang, yun na ang panahon nga kinarma siya ng Diyos. Yun ang totoo. So may karma pala yung ginawa niya. Walang pagdadalawang isip na binatikos ni Tatay Edgardo ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at ang lider ng grupo na si J. Renz Quilaro o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Masama pa rin ang loob ni Tatay nang magkasakit daw ang anak niya. Napabayaan kasi siya ng manugang ito na sumama sa grupo ni Senyor Aguila. Hindi na raw bumalik ang kanyang manugang na ipinakasal na pala ni Senyor Aguila sa ibang miyembro ng grupo. Bagamat hindi naging matipid si Tatay Edgardo sa pananalita, aminado siyang may pangamba ito sa katahimikan ng kanilang isla. Sir, natatakot ba kayo ngayon? Ano nararamdaman? Ay, siyempre naman. Marami namang mga sinasabi sa taga doon sa sa kapihan na hindi maganda. Simula ngayong araw, mas abala mga otoridad sa mas mahigpit na pagbabantay sa bayan ng Socorro sa bisperas ng Senate hearing kaugnay sa mga reklamo sa SBSI. Nagdagdag na ng tauhan ng Surigao del Norte Provincial Police Office at Socorro Municipal Police Station kanina. Sa checkpoint nga, isa-isang pinara para inspeksyonin ng mga sasakyan. Katuwang dyan ng PNP ang mga tauhan. Alam mo itong Socorro na to, hindi naman, ako I still reserve my judgment dito sa Socorro kasi antayin natin lumabas sila sa Senado. Bukas daw ata lalabas siya sa Senado. Pero honestly, hindi lang ito yung ganito sa mga probinsya. Marami sa mga probinsyang ganito yung grupo-grupo na kailangan talagang bantayan ng ating gobyerno. Kasi I'm not saying sila ganito pero meron talaga sa mga probinsya, talagang may sariling mga private army. May mga sarili silang patakaran. Hindi sila masyadong exposed. Tapos, uso yan Alam mo, pati yung ganyang klaseng sistema, hindi lang naman sa Pilipinas meron yan. Kahit naman sa ibang mga bansa, yung may mga cult na kung ano-anong ginagawang, ano mo yun? Kasi we tend to organize ourselves. Yan ang isang bagay na human nature. Ino-organize natin ang sarili natin. Meron namang mga mabubuti. Magagandang pag-o-organisa. Pero meron talagang ganyang mga kulto. Hindi ko sinabi itong Socorro May mga kulto na kung saan may sariling private army, may sarili silang patakaran, may sarili silang batas. Tapos nabubuking na lang eventually pag meron ng kalokohan na naganap. Buti dito, sa mga pangyayaring ganito, sana nailalabas. Ang problema, pag sa probinsya, pagkakasangkot na yung mga politiko, hindi na nailalabas. Bakit kanyo? Kasi ginagamit din ng mga politiko yan, minsan, para makakuha ng black voting sa mga grupo-grupo. Tandaan nyo, powerful ang mga ganyan because of the black voting nila. Pag sila bumoto, talaga nga namang sunod lahat. Talagang black voting yung mga ganyan. Kaya din, may mga ganyang grupo na inaalagaan ng mga politiko sa mga probinsya. Marami niyan. Kaya sana mabantayan yung ganyan. Makita talaga kung yung iba nga dyan, talagang sustentado pa ng local government. Kaya nga, sabi ko sa inyo, I reserve my judgment on this Socorro. Kasi baka mamaya may ganunan lang sila nung local government. Kaya sila nabuking. O kaya sila binubuking. So hindi ako sure kung until talaga maimbestigahan sa Senado. Makita kung ano ba talaga. Kasi so far, ngayon, may mga nagrereklamo. Di ba? May nagrereklamo na kanila mga anak, ganito. Tingnan natin. Ng Philippine Army mula sa 30th Infantry Battalion. Naiintindihan naman daw ng ilang residente ang mas mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint. Ang ilan sa kanila, aminadong natatakot sila sa mga posibleng mangyari. Natatakot din kasi baka anong gagawin nila.
Okay lang po yung may checkpoint para po sa safety ng lungsod at saka kung ano man po mangyari sa O sabi dito isa, si ganito, naging congressman pa. sa kinabukasan. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung alam mo yon, kung gusto mo talaga, alagaan mo lang yan eh. Pondohan mo lang yung boss, yung pinaka-boss niyan. O ito, meron ka sa akin kada buwan, pak. Ha? Tapos alam mo na, tuwing botohan, mayor, hindi, kung ari lang ha. O congressman, basta distrito ko, lahat ng membro mo akin. Ito 1 milyon kada buwan. Ay ilan lang ba 'yon? Kayang-kaya ng mga congressman 'yun, lalo na yung mga korap. Sa ngayon, isinara sa mga hindi miyembro ng Socorro ang sitio Kapihan kung saan matatagpuan ang komunidad ng grupo. Kaya nanghihinayang ang mga guro ng Alternative Learning Center. Hindi, dali lang. Hindi ko sinasabi itong Socorro yun ha. Linawin ko ha. Yung sinasabi ko example, nangyayari yan sa mga probinsya. Hindi ko sinasabing sa Socorro yan. Linawin ko lang ha. Baka mamaya i-misquote ako dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, I reserve my judgment until maimbestigahan talaga yan ng ating gobyerno. Una, through Senate, makita natin yung mga tanong kung paano nila sasagutin, makakaharap nila yung mga magrereklamo, yun, una yun. Pangalawa, yung mismong, ang problema kasi sa kaya ako mas gusto ko yung investigasyon sa Senate, kasi publicly, sa DOJ, wala na, may judgment na kagad yung secretary. Hindi pa nga naimbestigahan eh. Meron na kagad silang judgment. Dito nga sa Socorro, meron na kagad silang judgment eh. Hindi pa nga daw pinuntahan ng NBI, meron na silang, si Remulla kasi pala desisyon sa buhay. Si Remulla hindi bagay maging DOJ secretary. Kasi humuhusga siya, dapat hindi muna siya humuhusga. Bilang DOJ secretary, dapat ang laging sagot lang, iimbestigahan natin yan, titignan natin. Ganun lang lagi dapat. Bilang DOJ secretary. Siya, feeling niya Supreme Court Chief Justice siya. Pangarap siguro maging Chief Justice na si Diba? Hindi dapat ganun. Kaya misa mas nakakatiwala pa yung Senate kahit papaano eh.